Since nakapag-debut game na nga po mga idol kanina si Jimmy Butler sa Golden State Warriors, marami rin naman ang nagtatanong ngayon na kailan rin nga ba maglalaro ang naging kapalit nito na si Andrew Wiggins sa Miami Heat. Well, para nga po sa kaalaman ng lahat, i-introduce pa lang naman ng Miami Heat bukas ng umaga ang kanilang mga bagong player kagaya ni na Andrew Wiggins, Kyle Anderson at si Davion Mitchell. At ayon sa balita ngayon ni Ryan Reynolds, malaki nga po ang posibilidad na maglaro agad ang tatlong ito next game sa February 11 laban sa Boston Celtics. Kaya isang magandang sinyalis ito, lalo pat simula nang umalis si Butler, sobra nga silang nangangailangan ng dagdag tulong sa opensa at depensa na maibibigay ni Andrew Wiggins na inaasahan rin namang makakasama agad sa gagamiting starting five ni Coach Erik Spoelstra laban sa defending champ na Boston Celtics. Samantala, matapos nga pong maipanalo ng Los Angeles Lakers ang game laban sa Indiana Pacers, umakyat na ang kanilang record sa 31 wins, 19 losses kung saan tumaas na sa ika-4 na pwesto ang standing sa Western Conference matapos matalo rin ang Houston Rockets laban sa Dallas Mavericks. 9 na beses na rin naman nga silang nananalo sa huling 10 laro kung saan sila ngayon ang itinuturing bilang pinakamainit na team. Bukod dyan, 1.5 games na lamang ang kalamangan sa kanila ng ikatlong pwesto na Denver Nuggets at 3 games naman ang kalamangan sa ika-second seed na Memphis Grizzlies. Kaya kung sakali man nga pong maipanalo pa nila ang mga susunod na laro, hindi malabo na umakyat pa. At ang magandang balita dyan, ibinulgar nga po ni Coach JJ Redick sa media na maglalaro na rin naman si Luka Doncic sa susunod na game laban sa Utah Jazz na isang magandang sinyales na lalakas ang Lakers. Maliban sa debut game ni Luka, isa rin naman sa trending na balita ngayon ay ang request ng mga fans sa social media na kailangan na nga daw bumalik o ibalik si Dwight Howard at makipag-reunite kay LeBron James. Ayon nga po sa source ng isang insider, posible pa rin naman nga pong bigyan ng Lakers si Howard ng 10-day contract upang malaman at masubukan kung kakayanin pa nitong makasabay sa ibang mga batang player. Maaari pa rin naman nga nila itong bigyan at pabalikin. Yes mga idol, kumakalat ngayon sa social media ang ganitong klaseng balitang pagbabalik sa dami ng request ng kanilang mga fans. Samantala, for the first time simula nang makuha ng Sacramento Kings si Zach LaVine sa wakas, nakakuha na ang kanilang team ng panalo laban sa New Orleans Pelicans 123-118 na pinangunahan ni Domantas Sabonis na merong 27 points, 16 rebounds. Nagkaroon rin naman dito si Zach LaVine ng best game matapos siyang magtala ng 22 points, 4 rebounds, 5 assists. Yes mga idol, unti-unti na nga pong nagagamay nito ang playing style ng Sacramento at sumasakto sa kanilang team ang kanyang ginagawang galaw. Sa madaling salita, una pa lang bagay na talaga ang laruan nito at hindi na siya nahirapang pang makapag-adjust. Pero sa kailangan pa rin naman ng team na gawing solido ang chemistry, lalo pat sa ngayon nasa pang-siyam sila ng West kung saan maraming teams ang kadikit at syempre isang talo lamang ng Sacramento, posibleng hindi sila makapasok sa playoffs at maging sa play-in tournament.